Dati akong dentista, hindi ba? Pag iiniksyonan kita, alam mo, iiniksyonin kita, di ba? Pag meron lang ako nilapat agad, aray, 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 di ba? Kasi alam mo, iiniksyonan ka, di ba? Wala pa. Daliri ko pa lang yan, di ba? Ilalagay ko lang kung saan pa itutusok, di ba? Kasi nakakondisyon ka na, naku, iiniksyonan ako, di ba? Naku, di ba? Galing po ako ng India, di ba? Anong tanong na mga, laging tinatanong ng mga tao, pasensya na mga kapatid na Indiano. Anong unang tinatanong? Pagsakay mo ba sa aeroplano, pagdating mo ba doon, may naamoy ka ba? Sabi ko, wala naman eh. Kasi pag nakakondisyon sa'yo, naku, pagsakay mo dyan. Pag nakakondisyon sa'yo, sa utak mo, na merong amoy, pagsakay mo, sigurado, magkakaamoy ka. Iniisip mo pa lang kasi, kahit na wala eh. Kasi nakakondisyon na, di ba? Pag sinabi ko sa'yo, alam mo, sa loob niyan, kung saan nakaburol, ang daming multo. Pag pumasok ka dyan, naku, tataas ang balahibo mo kasi naniwala ka na may multo. All because of conditioning. Pag nakondisyon ka, makakaamoy ka, makakakita ka, makakasakit ka, di ba? Kasi nakakondisyon na sa utak natin. Ganyan yung utak natin eh. Kaya pag hinayaan mo yung kondisyon pumasok sa'yo, mangyayari yun. Kasi hindi pa nga nangyayari eh. Umaaray ka na, nakakaamoy ka na, nakakakita ka na ng... Kasi nakakondisyon na. So, do not be conditioned by that. It will imprison us. Number one. The gospel today ends with, kapitbahay lang namin yan si Jesus na yan eh. Yung mga kapatid niya, yung mga kamag-anak niya, yung nanay at tatay niya, kilala ko, karpintero lang yung tatay niyan eh. Wala silang believe kasi kababayan. Pag walang believe, kunyari, sa doktor mo, wala kang kabilib-bilib, di ba? Naku, walang kwenta yan. Mukhang hindi naman gumraduate yan, hindi naman itsura niyan, di ba? Mukhang wala naman, di ba? Kung pumunta ka sa doktor at yun ang doktor na lumabas, gagaling ka ba? Hindi. Kung wala kang belief hindi ka naniniwala dyan eh. Malamang, mabubwisit ka lang at lalong lalala ang sakit mo kasi wala kang kabilib-bilib. Hindi ka naniniwala, di ba? Kung nagsisimba ka dito, galit ka sa pare, wala kang kabilib-bilib sa pare na to, siguro yung kalbong paring yan. Siguro, ang dami mo. Pag wala kang kabilib-bilib, di ba? At tumanggap ka ng katawan ni Kristo sa akin, naku, hindi katawan ni Kristo yan, di ba? Kasi hindi ka naniniwala. Kung hindi ka maniniwala, wala talaga, di ba? Si Jesus na mismo, si Jesus na. Hindi siya pinaniwalaan. The last line of the gospel was, He was amazed at their lack of faith. Pag walang tiwala, walang mangyayari. Walang mangyayari kasi maaalipin tayo ng walang tiwala. We'll be imprisoned. Ganyong katindi yung wala kang tiwala. Kung yung sa asawa mo, lagi mo na lang pinagdududahan, naku, mangangaliwa to, naku, wala akong tiwa-tiwala sa asawa ko. Palagay mo, mangangaliwa yan o hindi? Total, kahit anong gawin ko, dito man o hindi, kahit anong gawin ko, hindi naman bububura yung iyong paniniwala na mangangaliwa ako, mangangaliwa na lang ako. Kasi whether I do it or I don't, mangangaliwa eh. Hindi naman, I'm joking. Pero pag wala kang tiwala, wala. Trust, and it will happen. Please trust. It will happen. As we celebrate our third day of our novena of Masses in honor of Our Lady of Lourdes, as we honor Our Lady of Perpetual Help like most Wednesdays, we ask our mother of Singalong, no, our mother to help us, to believe. Believe. The size of a mustard seed, yung pinakamalit na buto sa buong mundo. If you believe, it can move mountains. If you believe. If not, mananatiling mustasa, baka mawala pa. No? Kaya we have to believe. And we thank God for this beautiful reminder today.